Inatasan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na maging alerto sa harap ng banta ng Bagyong Krising. Kabilang sa direktiba ng Pangulo ang mabilis na paglalabas ng impormasyon at agarang pagtulong sa mga apektado ng bagyo. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Mahigpit na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahanda ng bansa sa harap ng banta ng Tropical Depression Krising. Ayon sa Malacanang, nagbaba na ng direktiba ang Pangulo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Atas niya sa mga ito maging alerto. Kabilang sa naging direktiba ng Chief Executive ay ang pagsasagawa ng Pre-Disaster Risk Assessment ng NDRRMC kasabay ang activation ng Emergency Operations Center nito. Kasama na rin dyan ang utos ng palagiang paglalabas ng mga impormasyon ukol sa sama ng panahon upang matiyak na maaabisuhan ng mga lugar na posibleng maapektuhan. Pati po dito ang DOST, Pag-asa, ganun din po. May continuous weather monitoring and provisions of weather updates to all stakeholders. Pati po ang DILG, ang DSWD ay naka-alerta na po patungkol po dito. Kaugnay niyan, naka-blue alert status na ang DSWD. Ibig sabihin, tutok ito sa sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa upang matiyak ang agarang paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga nangangailangan. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, mahigit 3 milyong kahon ng family food packs ang nakahanda. Giit niya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na maging handa ang gobyerno sa lahat ng pagkakataon. Hindi hinahayaan ng kanilang kagawaran na umabot pa sa worst case scenario ang mga tatamang kalamidad bago pa umaksyon. Sa katunayan anya, LPA pa lang ang bagyo ay may nakahanda ng stockpiles at naka-standby na malapit sa lugar ng mga inaasahang maapektuhan. Bukod sa 3 milyong family food packs sa higit 900 storage facility sa buong bansa, may nakahanda ding higit 773 million pesos na halaga ng non-food items tulad ng sleeping kits, hygiene kits, water containers at shelter materials. Nasa blue alert status na rin ang NDRRMC. Ibig sabihin, ang detailed duty officers ng AFP, BFP, PCG at PNP ay activated habang inatasan ng regional offices ng Office of the Civil Defense ng mahigpit na koordinasyon. Inalerto na rin ng OCD ang mga lokal na pamahalaan at mga komunidad mula sa inaasahang malalakas na pag-ulan dulot ng bagyo na inaasahang magpapalakas din sa epekto ng habagat. Binigyang diin din ng ahensya ang kahalagahan ng pagiging handa habang inabisuhan ng publiko na makinig at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Ramdam na rin sa ilang bahagi ng Bicol Region at Calabarzon ang epekto ng bagyong Krising. Pero bago pa man ito ay nagkasana ng paghahanda ang Office of the Civil Defense sa mga naturang rehiyon. Sa Bicol Region, isa sa binabantayan ang posibleng pagkakaroon ng lahar mula sa Bulkang Mayon at Bulusan kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan. Sa Calabarzon naman ay nagtaas na rin ng alerto at fully activated ang mga unit na kinakailangan sa pagresponde. Sabi ng Pag-asa ay 50 to 100 millimeters lang naman ang ulan na inaasahan namin sa ngayong araw. So hindi pa po yan, ngunit nakahanda po kami anytime may na kailangan po namin ilikas yung ating mga kababayan sa areas po ng Mayon at saka Bulusan. Continuous po ang monitoring natin sa weather advisories, pati po yung Taal Volcano in case na magkaroon po ng pagpusngat o activity habang naghaharap ng bagyo, meron na po tayong mga inihahanda para dyan. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.